Hello guys, good afternoon sa inyong lahat. Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys, ay isi-share ko lang sa inyo yung experience ko about endometriosis or endometrial cyst. So sa mga nakapanood guys ng aking video nung nakaraang taon, no? So meron akong sinishare na about may bukol sa aking didi. So ito ay yung isi-share ko sa inyo ngayon ay yung endometrial cyst. So, marami kasi akong nababasa guys no, na marami palang mga kababaihan na tulad ko na nakaranas ng mga endometrial cyst. So, yung isi-share ko sa inyo guys ay base sa aking experience at yung aking naramdaman bago ko nalaman na meron akong endometrial cyst. So, yun yung isi-share ko sa inyo at magkano yung nabayaran ko sa mga ultrasound para meron din kayong idea para magkaroon kayo ng ano guys na mabudgetan nyo yung kung meron kayong mga naramdaman na ganito na base sa aking na experience ay meron kayong idea kung magkano yung ipabudget nyo. So kasi ako noon ay wala akong talagang alam guys kung magkano yung magagastos ko at magkano yung babayaran sa ultrasound. So yun nga yung meron akong video na binuksan ko yung aking dalawang 1.5 na alkansya para dito sa aking mga ultrasound. So yun guys, yun yung isi-share ko sa inyo. So sana guys ay panoorin nyo hanggang dulo ang video na to kung interesado kayo malaman kung ano yung mga naramdaman kung meron kayong endometrial cyst. So yun guys no. Yun yung isi-share ko sa inyo ngayon guys. So meron ako ditong yung mga resibo ko lang guys ay natapon ko na kasi natambak na sa aking drawer. So ito na lang yung mga record ko sa akin, mga ultrasound yung naiwan. So, huwag na natin patagalin guys, umpisahan na natin tong ating So bago pala ang lahat guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please paki-subscribe ng aking YouTube channel and paki-like and comment na rin para mabalikan ko kayo guys. Maraming salamat sa inyo at sa mga sumusuporta sa akin, sa mga kapwa ko YouTuber, maraming salamat sa inyong lahat. So, yun guys, ikwento ko na sa inyo kung ano talaga yung umpisa ng aking naramdaman kung bakit nagkaroon ako nitong endometrial cyst. So, 2018 guys ay umuwi ako dito sa amin. Nagtrabaho kasi ako dun sa Maynila. So, 2018 February or March yata. So, napagdesisyonan ko guys na magpa-pap smear ako kasi yung regla ko noon ay konti lang siya. Parang hindi siya normal kasi konti lang siya yung aking regla. Pero hindi pa siya masakit nun guys. Basta parang nag-worry lang ako dahil konti lang yung regla ko. At yun nga, ako pap smear, naghanap ako ng OB. Wala kasi akong mahanap dito sa amin na doktor guys na yung professional talaga sa pap smear. Kaya yung naano ko ay OB-GYN. Pero yung OB-GYN naman ay sinabi sa akin na hindi talaga siya yung totally na yung hanggang sa looban yung niya kung lang doon lang hanggang sa may puwerta mo, parang inai ka lang, parang ganun lang siya guys. At kumuha lang sila ng kunting sample. So yun guys, nabayaran ko din noon nung nagpa-check up ako. Mahigit 2,000 din siya guys kasi yung 250 yung magpa-check up ka is 250 tapos plus gamot na meron siyang niresita sa akin na gamot. Umabot talaga siya ng 2,000 mahigit guys yung nagastos ko doon. So, sabi sa akin ay okay naman daw, wala namang problema. Kasi hindi ko rin naintindihan yung mga ganun na mga sa mga result ng sus. Sinabi niya wala naman daw problema, okay naman daw. Pero ni-request niya akong magpa-ultrasound. So, 2018 nakapag-ultrasound ako guys ay 2000, mali pala, 2018. Tama ba? 2018, di ba? Tsunga lang. 2000, tapos pagka 2010 guys, doon ako nakapag-decide, siyempre gawa din ng ating financial, doon ako nakapag-decide na magpa-ultrasound. So, yun, nakapag-ultrasound ako at hindi pa nga siya hindi pa siya masakit noon. Hindi pa rin siya sumasakit. Nagpa-ultrasound ako. So, sabi ng doktor, nang nag-ultrasound sa akin, ay okay naman daw yung aking mattress, yung ko, wala naman daw problema. Wala naman daw siya nakitang problema.
So, hindi ko na siya pinabasa dun sa OB-GYN, hindi na ako naghanap ng OB-GYN guys, kasi nga, parang okay naman, wala namang problema. So, hindi na ako naghanap ng OB para gumastos pa. So, 2 months siguro guys, 2 months or 3 months nung bago ako nagpa-ultrasound, ay nag-starts na siyang sumakit na yung aking puson pag meron akong regla. So, yun guys, sobrang sakit yung dysmenorrhea, yun yung tawag nila pag may regla ka. Ay grabe, sobrang sakit talaga guys, na talagang hindi talaga ako magpapaliat. So, patuloy tayo guys. Sana ba tayo? So, yun nga guys, no, yung naramdaman ko. Sobrang sakit talaga na ang dami ko ng na talagang hindi na ako mapakali sa aking higaan. Namimilipit na talaga ako sa sakit. Sa sobrang sakit ng naramdaman ko guys. So, pag meron ako, ay hindi talaga ako makakaalis ng bahay. Kasi, sobrang sakit at hindi mo mapigilan. So, ang dami kong mga ginawang nun guys, para mawala lang yung sakit. Kasi merong nagsasabi sa akin na, yung mag-hot compress ka, idiin mo sa yung puson para mawala yung sakit. At hanggang nagtagal guys, hanggang tumagal siya. Lagi kong naramdaman yung pag meron akong regla. Excuse me. Na sobrang sakit. So, daming pumapasok sa aking isip guys, no. Pag meron kang naramdaman, ang daming pumapasok sa isip mo. At hindi mo na alam kung anong dapat mong gawin, kung anong igagamot mo para mawala lang yung sakit. So, unti-unti guys, nagtagal mga 2010, 2010, 20 hanggang nag 2011. So, nagbago na siya ng naramdaman ko. Mag-spotting ako ng mga 1 week, mag-spotting bago lumabas yung aking regla. Tapos, pag once na ako guys, sumakit na yung aking puson, ay sumasabay na rin siya na para kang magda-diarrhea. Yung hindi mo talaga mapigilan guys, sa sobrang sakit niya na hanggang dito sa balakang mo, dito sa puson mo, at konektado siya dito sa balakang mo at sa puwet mo, na talagang hindi mo siya mapigilan, na tatakbo ka talaga sa CR. So, wait lang. So, yun yung mga naramdaman ko guys, no? Hindi ko talaga mapigilan. Ang sobrang sakit at tatakbo talaga ako sa CR guys. So, yun, yung maramdaman mo na ang tagal mo talaga, sobra, parang manganganak ka guys, yung ganun, na sa sobrang sakit na manginginig na yung buong katawan mo, sa sobrang sakit na pawis ka na sa sa naramdaman mong sakit, na hindi mo makontrol talaga guys, yung sobrang sakit. Tapos yung sa isang araw ay 4 or 5 o minsan may 6 pa guys, na pabalik-balik ka sa CR, yung manhid, nangangalay na yung katawan mo, na parang wala ka ng lakas, na dahil dun sa sakit na naramdaman mo, na hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. So, ang dami kong iniinom guys na gamot guys, mga herbal, ang dami kong mga para lang mabawasan yung sakit na naramdaman ko. So, yun guys, dami kong mga iniinom. So, meron naman siyang kunting lang, kasi hindi na siya ganun kasakit. Hindi na siya ganun kasakit nang wala pa akong iniinom ng mga herbal. Nung meron akong iniinom, ay medyo na siya. Minsan, may month na parang kirot na lang siya. At may month din na sumasakit siya na siguro mga 2 beses na lang ako na papalik-balik sa CR. So, parang ganun. Parang meron naman siyang magandang naidulot yung mga iniinom ko guys. So, yun guys, nung 2022, hindi, 2022 ba yun? So, nag-loading na ako. Ano ba to? Wait lang guys ha. Nag-start ako saan ba yung date dito? 2023 October. So, yung nalaman ko guys na meron akong na sumakit yung didi ko. Yun yung nag-start ng hindi pala to. Sorry, hindi pala to. 2010. So, 2022 pala ako guys. 2022 guys ay nagpa-breast ultrasound din ako dahil nga sumakit yung aking didi. Tapos, monitor siya every
every 6 month. Every 6 month ay kailangan kong magpa-ultrasound ulit sa aking sa aking didi. So pero itong about sa aking guys, sa aking breast ay i-share ko din to sa inyo next vlog. So ito muna yung aking yung endometriosis ko. So yun nga guys, 2023. So naisipan kong isabay ko na lang yung aking ultrasound, yung magpa-ultrasound sa aking matris, sa aking So habang nagpa-ultrasound ako sa aking breast ay tinanong ko sa aking OB-GYN kung pwede rin ba isabay ko na lang yung magpa-ultrasound sa aking sa aking mattress. So yun, okay naman, kaya sinabay ko, kaya nalaman ko. Pero hindi pa totally talaga nalaman ko guys, kasi ito yung aking result nung una kong ultrasound nitong 2013. So yung doktor kasi guys na nag-ultrasound sa akin nitong 2013 ay siya din yung nag-ultrasound noong 2010 sa akin. So wala kasi siyang magandang explanation kung ano ba talaga, kung ano ba, meron ba akong sakit o ano bang sakit. So sabi niya ay okay naman at wala namang problema daw yung aking mattress. At yun nga, meron siya nilagay lang dito. Meron siya ditong inilagay na endometrium. So 0.4 cm. Tapos hindi ko naintindihan tong iba guys, no. So sa uterus, in dimension 6.3 by 4 by 9 by 4.3 cm. So position anteverted. At sa right ovary 2.4 by 1.3 cm. Tapos no abnormalities. Sa left naman, left uterus ay 2.1.1.5 cm. Tapos sa cervix, dimension 1.9 cm. So, cyst present. Hindi ko kasi maintindihan talaga itong mga ng doktor guys. Yan. So yun, pinabasa ko to sa aking OB-GYN, pinabasa ko siya. So, nirequestan niya akong magpa-ultrasound ulit. So yun, nagpa-ultrasound ako ulit guys. So, doon na talaga ako, naghanap ako kasi hindi ako kontento dito sa result eh. Hindi ako kontento. So, naghanap talaga ako ng doktor na okay yung sa aking pakiramdam yung result. So, pumunta kami kasi nga, yung request ko, may request din ako sa aking breast. Kailangan kong magpa-mammogram. So, wala kasi dito sa amin, wala din sa ibang so doon pa mismo sa Bacolod. Doon talaga sa Bacolod ako kailangan magpa-mammogram kasi doon lang ang meron. So, yun, doon din ako nagpa-ultrasound sa aking mattress guys. Sinabay ko na rin siya para isang lakad na lang. Kaya, dito ko nalaman na sinabi ng aking doktor ay meron akong endometriosis. So, yun. So, ito yung mga result na so pinabasa ko na to. Naghanap na rin ako ng ibang OB-GYN kasi yung nagpa-consulta ako guys sa dito lang sa amin kasi na walang bayad yung consultation. So, para makakatipid ka. Pero, napaka-stricto kasi ng OB-GYN nun. Hindi ka pwedeng magtanong. Parang nakakatakot siya. Dahil galit na galit pag nagagalit pag magtanong. Hindi ko alam kung bakit ganun yung OB-GYN. Lalaki kasi siya guys, tapos matanda na. Tapos, stricto talaga siya. Kasi syempre naman, tinanong niya sa akin kung kailan nag-umpisa yung aking regla nung nakaraan pa, hindi yung pinakalast ko na regla, nung nakaraan pang buwan. Syempre hindi ko na naalala, nakalimutan ko na sa sobrang dami ko rin iniisip. Stress na rin ako sa aking naramdamang mga sakit, di ba? So hindi ko na naisip kung kailan nag-umpisa yun, kailan natapos yun. Nagagalit na siya. Galit siya kung hindi mo masagot ng maayos. Kaya naghanap ko ng ibang OB-GYN. So, eto, yun nga, pinabasa ko sa aking OB-GYN at doon naman sa sinabi na talaga sa akin na meron akong endometriosis. So, yun yung naramdaman kong mga sakit daw pag meron ako. Ayun yung senyales na meron kang endometriosis. So, sinabi ng aking OB-GYN na hindi pa naman siya malaki. So, meron akong dalawang
endometriosis. So, yun. Ito yun siya, guys. Ito yun siya. Yung aking, yun. So, ito. So, yung suggest ng aking doktor, guys, ng aking OB-GYN ay hindi pa naman siya, maliit pa naman daw siya. So, pinapili niya ako, Depo or pills. So, yung pills ay 2,000 mahigit. 1 month. 1 month take up. Hindi siya talaga 1 month kasi 28 pieces lang siya. So, 28 days lang siyang iti-take mo. So, yung halaga niya ay 2,008 ba yun? Basta 2,000 mahigit siya, guys. Tapos yung Depo naman ay 700. So, sabi ko ano na lang, Depo na lang kasi hindi ko kaya yung pills. Tsaka yung pills kasi baka makalimutan ko rin kasi minsan nakakalimutan kong uminom. So, yun, Depo na lang. At, yun nga, na-injectan na ako nung December, guys, ng Depo para daw hindi ka riglahin. Ganun din naman sa pills, para hindi ka riglahin. At ganun din sa Depo. So, na-injectan ako nung December. So, nitong January ay babalik ako. Magpa-inject ako ulit nitong 17. So, 3 buwan na sunod-sunod, magpa-inject ako. December, Enero, and February. December, January, and February. 3 buwan na sunod-sunod siya na magpa-inject ako. Tapos, pagka March, ay meron na siyang 3 buwan bago na ako babalik. So, ganun yung ng doktor ko, guys. So, March ay magpa-inject. Hindi ko alam. Basta, siguro sunod-sunod. Siguro March, oo, tama. March, siguro magpa-inject ako ulit. Tapos, March, April, May, hindi. April, May, hindi. So, June, babalik ako. So, ganun siya ang guys. Tapos, tinanong ko naman sa kanya, guys, kung ano talagang dahilan kung bakit nagkakaroon ako nitong endometriosis. Hindi ba dahil dun sa pagdidipo ko nung maliit pa lang yung anak ko? Kasi maliit pa lang kasi ako, nung maliit pa yung anak ko, guys, 3 months pa lang, nag-pills na ako. Nag-start na ako nag-pills. So, yung pills na yun ay hininto ko siya nung mag-1 buwan mahigit yung aking anak. Nag-transfer ako sa Depo. Tapos, iniwan ko yung Depo, na yung anak ko. 4 years old na. So, sobrang tagal. Sobrang tagal kong nag-Depo, guys. Mga mahigit, mahigit 2 years. O magti 3 years yata, ganun yung aking Depo bago ko siya hinintuan. So, sabi niya, ay hindi naman daw, wala naman daw connection yun kung bakit magkakaroon ka ng endometriosis. So, sadyang magkakaroon ka lang talaga, meron lang talagang daw na, yung magre-regla ka na hindi lahat daw lalabas yung regla mo, ay yung iba ay pumupunta dun sa yung uterus ba, yung gumaganyan, uterus ba yung tawag. So, nag-iipon siya, nag-iipon tuwing magre-regla ka, kaya ganun naiimbak siya dun yung dugo mo na hindi lumabas, kaya sumasakit siya at nagkakaroon ka ng endometriosis, yung ganun. So, para daw mapigilan na hindi na siya sumasakit at hindi na siya madagdagan yung kanyang dugo dun na naiimbak, ay kailangan mo kailangan mo mag-pills o kaya Depo para wala nang regla, wala nang dugo na maiimbak doon. So, yun, guys. Yun yung sinabi ng aking doktor. Tapos, nagtanong din ako sa kanya kung anong mga pagkain na meron bang bawal. Yung sinabi niya lang sa akin na bawal lang kumain ng mga soybeans, yung mga beans, yung mga ganyan lang na pagkain kasi marami daw yung ano ba yun? Hindi ko nakalimutan ko kung ano. Basta yun, guys, mga beans, bawal daw yung mga beans pag meron kang mga sis. So, ayun. So, nitong babalik ako. Ngayon ay January 15, so sa 17 ay babalik ako ulit para magpa-inject. So, yun, guys. At yung nagastos ko pala dun sa ultrasound ko ulit, guys, ay yung nabayaran ko dito ay 1,200 yung aking So, depende naman kasi yun, guys. Depende siya sa hospital. Depende siya sa pupuntahan ng doktor. Kasi hindi pare-pareho. Merong mura. Meron ding mahal. Lalo na pag private. So, yun, guys. So, kayo na lang mo. Ako kasi nang iniisip ko na yung iniisip ko magaling na doktor na talagang maano niya, kung matutukoy niya kung ano talaga yung karamdaman kong sakit. Pero syempre, guys, huwag niyong kalimutan din magdasal. Talagang makakatulong siya sa inyo.
yung kakapit ka sa ating Panginoon. Yun talaga. Naiyak ako. So, yun. Kung nakikita niyo yung aking mga video sa sobrang payat ko, sobrang, talagang nagbago yung aking, ang daming nagsabi sa akin na pumayat ako. Sobrang payat ko. Kasi sobrang stress ko talaga nun. Kasi nagsabay siya. Yung breast ko at saka yung, yung naramdaman kong endometriosis. Nagsabay siya. Tapos, kahit hindi pa sinabi sa akin ng doktor kung ano yung mga bawal, ay, kinontrol ko na yung aking pagkain. Ang dami ko na. Kasi nag-research. Kasi kinabahan ako guys sa aking mga naramdaman talaga sobra. Lalo na dito sa breast ko na biglang sumakit. Sobrang kinakabahan talaga ako at natatakot talaga ako noong time na yon. Na sobrang stress ko talaga. Inisip ko talaga mamamatay na ba ako? Yung ganito, ganyan. Ganyan na yung nasa isip ko. So nag-research ako guys. Nanonood ako ng mga video about ganyan. So tinignan ko kung ano yung mga bawal-bawal na mga pagkain. So ang dami ko talagang iniiwasan na pagkain guys. No? Halos lahat mga matatamis. Yung kinakain ko lang talaga guys ay rice, mga gulay, isda, tapos rice pa ay, malakas ako sa rice, talaga ako sa rice, kaysa dun sa ulam, mas malakas ako sa rice. So, yung ginawa ko sa rice ay, konti-konti na lang yung kinakain ko sa rice, tapos gulay-gulay, tapos isda na lang, tapos sa isda naman ay, hindi na ako kumakain ng mga seafoods, yung mga hipon, mga crab, yung mga ganyan, mga shell, hindi na ako kumakain ng mga ganyan guys. So, kaya ganun sobrang payat ko. Ang daming nagsasabi sa akin na, ang payat ko na daw. Ang daming nag-ano sa akin. So, yun guys, nagpapasalamat ako talaga sa ating Panginoon. At hindi ako pinapabayaan. Kahit papano ay, hindi naman delikado yung aking mga naramdaman. No? At, ngayon ay, yung na lang, yung iniiwasan ko na lang na yung mga beans na lang yung mga hindi ko kinakain. At yung sa mga karne, control din. Kumakain ako pero hindi na masyado. Control lang din guys, yung mga mamantikain, mga ganyan. So, pinokontrol ko na lang, pakunti-kunti lang. Para, tayo. So, yun. Sa awa ng Diyos ay bumabalik na konti ng ang aking katawan. So, yun guys. So, maraming salamat. Yun yan guys, yung aking ma-share sa inyo para meron kayong ma-idea, mapulutan nyo ng aral yung aking sinishare ngayon. Kasi ako nung time na yun na hindi ko talaga alam kung magkano yung magagastos, yung ano ba talaga yung mga naramdaman kong sakit, yung mga ganyan. So, yun. So, hanggang dito na lang guys ang aking may share sa inyo. Sana may makuha kayong idea sa aking video na to. Maraming salamat sa inyong panonood guys. So, see you next vlog. Ay, isi-share ko na naman sa inyo yung about sa aking breast. So, yan naman yung aking may share sa inyo guys. So, thank you so much guys. Bye-bye.